Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, ang programang nagbibigay ng inspirasyon at kaalaman sa inyo tungkol sa mundo ng pagninegosyo at kabuhayan. Ngayong araw po, makikilala natin ang isang natatanging negosyante na nagbibigay tinik sa mga kwento ng maraming Pilipino manunulat. Ang CEO at founder ng Thrive and Grow Publications, isang award-winning publishing house na kinilala sa noong 2023 ng Cardinal Sen Book Awards mula sa kanyang simpleng simula bilang isang programmer at ina na nagdaan sa postpartum depression. Nagmula ang isang mission, tulungan ang mga aspiring authors na maisakatuparan ang kanilang pangarap na mailathala ang kanilang mga akda. Kilalanin natin ang very successful entrepreneur sa likod ng mga kwentong nagpapagalaw ng pag-asa at pagbabago. Welcome po, Miss May Gomez, sa Kabuhayan at Negosyo. Maraming salamat po, Sir Gani, at magandang umaga po sa lahat ng ating mga manonood. Opo, at kilala kayo po sa ganitong industriya at gusto kong magpakilala ka rin sa mga suki natin dito, mga ka-entrep, ka-negosyo, kung sino po si May Gomez. Ayun. So, ako po ay nagsimula bilang isang programmer. So, actually, ang negosyo po na pinasukan ko ngayon ay, sabi ko nga, ay accident ito. Wala siya sa plano ko sa buhay na pumasok sa book publishing industry. Nagsimula po ako dati bilang programmer sa isang national company. And then, gusto rin po namin magkaroon ng business. So, nagsimula po kaming pumasok sa food business. Yan ang una naming ito yung unang pinasukan mo na. Yes. So, habang namamasukan kami or habang nasa corporate kami ng aking asawa, nagsimula kami sa food business. Tapos, nung nagkaroon ako ng yung pangalawa kong anak, so, nung nabuntis po ako, kasi buhay programmer, medyo matagal sa opisina. Kaya, so, nagkaroon kami ng decision ng asawa ko na pagkapanganak ko dun sa pangalawa namin ay aalis na ako sa corporate at magpo-full-time negosyante na dun sa aming food business. So, balit nung Anong klaseng food business po? Ayan, so nagsimula po kami sa Lugawan. Lugawan. Ayan, opo. So, maliit lang siyang negosyo and then eventually, naging gumanda yung successful naman. Gumanda yung revenue and income. Pero nagkaroon ng pandemic, so okay. Yun. So nung pandemic, maraming mga negosyo na naapektuhan at isa na kami doon. So nung time din na yon, nagkaroon din ako ng postpartum depression. So nag-aalaga ako ng 2 bata sa bahay at nag-shift ako from corporate na marami akong mga ka-opisina, marami akong nakakausap, to ang kausap ko lang yung mga anak ko sa bahay. So, yung postpartum depression na yon, natutunan ko na marami palang mga nanay na apektado doon. And that led me to my first book, yung The Joyful Stay-at-Home Mom. So dito na kayo napasok. Pero ano ba yung nagpapahalaga na itinuro ng pamilya mo, especially sa mga magulang mo na pumasok ka sa negosyo, pagninegosyo? May influence ba rito aside from your business at saka ang asawa niyo po, yung pamilya niyo po? May mga family ba kayo, background of family business yung people? Yung nanay at tatay ko po, pareho silang empleyado. So, kami ay pinalaki ng mga magulang na empleyado. Pero yung tatay ko po, while kasi halos sabay-sabay kaming pumasok sa negosyo eh. So,
yung tatay ko po, nung bata ako, naalala ko, nagbebenta siya ng encyclopedia. Okay. So, yun yung isa sa mga experience ko na while hindi siya yung may-ari nung encyclopedia brand, pero naalala ko, sinasama niya ako. Tapos, habang may mga kinakausap siya mga tao, ako rin, pinapakausap rin niya sa ibang mga tao, na doon ako nasimula na, okay, masaya pala magbenta. Ng libro, noong panahon yung mga encyclopedia. I mean, hindi lang libro, siguro yung act na instead na namamasukan ka, na nagnenegosyo ka at nagsiserve ka sa ibang tao. Yes. Opo. So, noon ba ikaw, Ma'am May, ay pinangarap mo ba maging manunulat? O ano ba talaga yung pangarap mo noon? So, yun ang gusto natin malaman ng ating mga taga-subaybay. Dati po ako, nung bata po ako, usually kapag may mga awards, usually best in math, best in programming. Malayo po yung pagiging, yung pagsusulat sa malayo po yung pagsusulat sa mga pangarap ko. Pero for some reason, dito po napunta yung larangan ko. Kaya, I think, naging calling na rin siya. Opo. Na tumulong sa mga authors na magkaroon ng mailathala. Kasi hindi po lahat ng authors na nagkakaroon ng pagkakataon na mailathala yung mga libro nila. Opo. Ano bang, mo ma'am, ano ba yung baccalaureate degree mo kaya ikaw ay napasok dito sa bilang manunulat, bilang author, publisher? So ikaw ba ay ano yung technical na skill na baon mo rito kaya ikaw ay naging Yes, kung tutuusin, malayong-malayo po kasi ang course ko talaga is nasa business administration, major in computer management. Okay. Tapos nag-master's degree ako, I went into information systems. Pero nung bata ako, I remember, parati ako nagsusulat sa lola ko. At yung mga sinusulat ko sa lola ko, pag nagkikita kami, sinasabi niya sa akin na natutuwa siya dun sa mga sulat. So mahilig ka talaga sa naging, mulat. Mahilig ako magsulat, mahilig ako magbasa. So while yung technical degree ko, hindi siya connected dun sa naging business ko ngayon, meron akong siguro innate na talent sa sarili ko or meron akong passion na nabuhay nung pumasok ako sa book publishing. And I think ito rin yung isang pwede kong ma-share sa ating mga nakikinig at manonood na kahit minsan kasi feeling natin dead end na kung wari yung course natin, may gusto tayong pasukang industry pero parang imposible kasi hindi ito yung nakalakihan ko or hindi ito yung pinag-aralan ko. It's never too late. I think yun yung isang pwede kong maibahagi na hindi too late na magsimula ulit. Kasi sa case ko, I had to start over again. I had to learn paano ba ano ba yung kailangan kong skill para mag-succeed sa industry nito. Talaga namang ang pagsusulat ay nakakatanggal ko minsan ng mga problema. Kasi ako rin po I write a book about global halal economy. At kasi yung mga presentation ko noon nung nasa gobyerno rin ako at kahit even before I joined the government, naiimbita ako sa iba't ibang conference. So, tinatago ko lahat ng mga speeches ko, lahat ng presentation ko, kaya kinompile ko yon. So, napakaganda pala, napaka-fulfilling pagka ikaw ay nakabuo ng isang libro, no? Opo. So, paano mo nakatulong ang pagsusulat para ikaw ay makabawi, gumaling sa sinasabi mong naging depression mo? Sa case ko po, naging kasama sa healing process yung pagsusulat. Kasi habang tinutulungan ko yung sarili ko, so inaaral ko kung ano yung mga bagay na pwede makatulong sa akin. Natutulungan ko rin yung ibang tao. So, in a way, naging, kasi minsan kapag malungkot tayo or may mga ganap tayo sa buhay na
hindi maganda, para nakafocus lang tayo sa sarili natin. Okay. So, yun yung isang pagsusulat na kung may matutulungan itong sinusulat ko, itong experience ko, na pag-share sa experience ko, I think that's enough na. Oo. Ano ba yung mga takot o pagdududa ng naranasan mo na nagdesisyon kang ilathala ang iyong kauna-unang libro? Oh, so nakakatakot talaga maging first-time author, lalo na kung alam mo yun, sasabak ka sa isang bagay na wala kang halos kaalam-alam. So ilan sa mga takot ko is, hindi naman ako kilala. Okay, hindi ka kilala Sino magbabasa author? ng libro ko? Oo. Sino ba ako para magsulat ng libro? So, yun yung isa sa mga kinakatakot ko. Tapos, syempre, pangalawa is, yung ikikwento mo, something na very private, nakakatakot yun, di ba? Yun nga lang ikwento Baka mo hindi yung... tangkilikin. Hindi sa baka hindi tangkilikin, baka laitin ako na... Okay. Syempre, Yung inferiority, And kasi nung dati kasi, 'di ba, yung concept ng mental health, may stigma yun dati. So, hindi dati tanggap kapag ang tao ay may depression, lalo na pag sa mga nanay sa bahay. Minsan pag sinasabi ng nanay na malungkot ako or nanghihinaan ako ng loob, imbis na tutulungan ka, sasabihan ka pa na, nandiyan ka na nga sa bahay, wala ka nang ginagawa. Ano pang inaarte-arte mo? Oo. So yung stigma ba? Yun yung isa sa mga kinakatakot ko na baka mamaya magkaroon ng stigma. So nakakatakot yun para sa isang tao na hindi ka kilala. Tapos ikikwento mo sa buong mundo yung something na very private sa'yo. At paano ka nagsimula magkaroon ng idea dito sa Thrive and Grow na ikaw ba may mga kaibigan na humingi ka sa kanila ng tulong para mailathala ang mga kanilang mga kwento at syempre kakailanganin mo rin ng financial. Ikaw ba ay malaki-laki ang pinuhunan mo dito sa naisip mong pasukin na negosyo? Ayun. So, taliwas sa iniisip ng nakararami na para magkaroon ka ng negosyo, kailangan mo ng napakaraming pera. Capital. Opo. Sa akin, hindi naging ganun yung case. So, nagsimula ako sa libro na sinelf-publish ko. And then eventually, maraming mga kaibigan ng gusto rin pala nila. So, nagsimula ako sa pagtulong. Nung una, hindi naman siya talaga naging negosyo. Tumutulong lang ako sa mga kaibigan ko na gusto rin mag-self-publish. Tapos, habang nakita ko na, meron palang demand, nire-refer nila ako sa mga kaibigan nila. And then, ultimately, naging business na siya. So, ang mas naging kapital ko dito is hindi yung investment, na monetary investment. It's more of yung learning. Na kailangan ko maglaan ng oras, kailangan ko mag-upgrade ng skill, kailangan kong matuto para magawa yung makapaglabas ng magandang libro. Oo. Ano ba yung pinakamalaking naging hamon sa iyo, May, sa tingin mo ay napakalaking hamon para sa iyo bilang yung unang pinablis mo na libro mo at hindi biro itong sektor, itong larangan ng publishing? Tama. So, bilang first-time author, isa sa mga challenge ko is yung time management din. Ganon din naman sa pagnenegosyo. Kasi hindi lang ako manunulat, hindi lang ako negosyante, nanay din ako, at yung mga anak ko may mga pangangailangan. So, sa simula naman, kapag ang negosyante naman nagsisimula, usually, CEO, Chief Everything Officer. Chief Everything ikaw lahat, di ba? So, wala ka munang team sa simula, so ikaw lahat. So, isang malaking talaga is time management. Isang malaking challenge talaga. So, hindi naging problema sa'yo yung monetary capital? Sa una, yung monetary capital naman kasi, ang ginawa ko nun is, hindi muna ako naglabas ng mga maraming stocks. So,
yung tinatawag na print on demand, meron na kasing ganun ngayon. Yes, so na kung ano lang yung order, yun lang yung ipiprint. So, hindi ganun kalaking capital yung kailangan. So, yun. More on sa akin, more on time management at yung skill ang naging challenge for me. So, paano mo naman naisip ang pangalan ng negosyo mo ay Thrive and Grow? Ayan. Gusto ko, yung mga libro na nabasa ko, mahilig ako magbasa ng libro. Karamihan sa mga libro na binabasa ko ay gusto ko, lumago ako at lumaki sa paniniwala, sa mindset. So, sabi ko, kung magkakaroon ako ng book publishing company, gusto ko ganun din yung maging effect ng mga books sa mga readers ko, na mag-thrive sila at mag-grow sila sa buhay. Kaya, naging Thrive and Grow. Doon sa unang taon ninyo, no? Ano ba yung pinakamalaking trial and error na naranasan mo sa pagsusulat dito sa publishing business mo? Ang pinakamahirap sa unang taon ay ang paghahanap ng steady stream ng clients. Kasi, syempre sa pagnenegosyo, di ba? Lalo na siguro sa katulad ko na nagsiserve sa mga aspiring authors, hindi ka naman pwedeng like sumakay sa jeep or mag-ano na, gusto mo magsulat ng libro? Gusto mo magsulat ng libro? Mahirap humanap ng mga hindi ganun karami yung mga taong gustong magsulat ng libro. So yun yung pinakamalaking naging problema sa akin nung una. Nasolusyonan ko yun by growing my network. So yun yung isa ko natutunan na hindi mo kailangang solohin yung pagmamarket sa business mo. Pwede kang makipag-collaborate sa ibang tao. At as you grow, habang dumadami yung clients na sineserve mo, nire-refer ka rin nila. At yun yung nakatulong sa amin sa unang taon namin. Bilang baguhan dito sa publishing business, no, ikayo ay nakatanggap ng napaka-prestigious award at kininala ang inyong kumpanya sa noong 2023, no, na Cardinal Sin Book Award. So, pakikwento nyo naman po sa amin na napakabago mo dito sa larangan ng publishing ay nakakuha na kayo ng ganitong malalaking award. Yes. Nagpapasalamat ako sa pagkakataon na nangyari yon kasi kahit kami hindi namin in-expect na mangyayari yon, no. Yun yung isang bagay na sinasabi ko sa mga nakakatrabaho ko kasi common siya na concern sa mga authors na sino ba yung magbabasa ng libro ko. So, yung author na nakatrabaho ko, nung nagkaroon kami ng award, isa siyang teacher. Tapos, ang sinulat niyang libro is kung paano makakatulong sa mga kapwa niya guro nung panahon ng pandemic. Kasi nung panahon ng pandemic, hirap na hirap silang mag-adjust from regular school na face-to-face to online school. So, yun yung naging topic ng libro niya. And noong una, nag-aalala siya na hindi naman ako kilala, teacher lang ako, wala akong pangalan. So, nag-aalangan siya. Pero sabi ko, maganda yung kwento mo, maraming taong marireach yung kwento mo, ituloy natin to. Tapos, nung tinuloy namin yung libro, nung pinablish yung libro, it turns out na maraming nakatulong and isa sa mga nakarecognize ng value ng book is yung team behind the Cardinal Sin Book Awards. So, napaka-importante na award yun, no? Sa dami po ng librong inyong nailathala, may particular ba kayo na kwento or pinaka-unforgettable na naging experience nyo, May? For me, isa po sa mga unforgettable na kwento na isa sa mga authors na nakatrabaho ko. Ito, si Dr. Dondo. Actually, wala na siya ngayon eh. Okay. So, nung kwento niya to, may sakit na siya. Pero, shinare niya yung buhay niya in the hopes na magli-live on yung legacy niya. So, sabi nga niya dito, I thought my life was ordinary. So, nung una inisip niya,
ordinary lang akong tao, sino ba namang makikinig sa akin? Pero, it turns out na nung inisa-isa niya yung mga blessings na dumaan sa buhay niya, hindi pala ganun ka-ordinary yung buhay niya. And I think, yun yung message ng book na kaya nagustuhan ko rin yung story niya. So, nagpapatunay ito na ang libro, nagli-live on siya kahit wala na yung nagsulat. So, it's a legacy that we can pass on and share to our friends, loved ones. At ipagpapatuloy natin yung mga ibang karanasan mo sa mga partner mo, no, na mga author na talagang napaka importante rin sa larangan ng publishing. At wag po kayong alis, mga kanegosyo, magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Nandito pa rin po kami ni Ma'am May sa Kabuhayan at Negosyo. Paano nyo ba nababalansi ang kalidad at abot kayang halaga para sa mga baguhang manunulat? Yan, marami pong isang common myth yan na gusto kong basagin, no? Na kasi iniisip ng karamihan kung bakit hindi sila nagsusulat ng libro. Inisip nila, napakamahal magsulat ng libro. Yes, Kailangan mo maging milyonaryo para maging author ako. Parang ganun, yun yung iniisip nila. No? Pero hindi po totoo yun. Ang kailangan mo lang talaga is panahon na magsulat. So, Time. yes. Sa case po nung mga katrabaho ko, depende po kung saang stage sila ng pagsusulat. So, we cater depending dun sa stage nila. So, for example, kapag tapos na sila sa manuscript at kaya naman nila na mag-self-edit or kaya nila na mag-layout. So, kung ano lang po yung service na kailangan nila, yun po yung binibigay namin. Kaya siya nagiging affordable. And we also help the author sa pag-structure nung book. So, kung maaari may mga binibigay po kaming ideas on how to improve the outline nung libro nila. So, gina-guide nyo rin? Yes, opo. Kasi, syempre, gusto natin na high quality yung libro na maipapublish. And as ano naman, it's more of yung calling talaga. Kasi yung message, kumbaga, sa case ko rin po kasi, hindi rin po lahat ng mga authors ay pwede ko makatrabaho. Kumbaga, meron din pong mga topics na, for example, kung hindi siya align sa paniniwala ko, pinapasa ko po siya sa ibang publisher na mas pwede niyang makatrabaho. So, doon din, ako din po ay, kumbaga, namimili din po ako ng mga makakatrabaho ko. Hindi lahat ng, so, ano ba ang kakaiba sa Thrive and Grow kumpara sa ibang publishing company? At saka ano yung specialty nyo talaga na sector, Miss May? Opo. So, kami po ay nasa non-fiction. Non-fiction. Yan. So, non-fiction, yung mga books po na ginagawa namin, they provide information, they inspire, they motivate. Yan. Tama-tama yan. At makaka-inspire tayo. Baka pwede tayong mag-usap patungkol sa iniisip ko rin na idea, no? Na gusto kong i-publish din. So, bakit mo pinapaniwalaan na bawat kwento ay mahalaga? At ano ba ang advocacy mo talaga para ikaw ay makahikayat sa mga aspiring mga storyteller, author? Ano ba ang talagang nyo dito, goal nyo dito, Miss May? So, Sir Gani, ako ay naniniwala na tayo ay called to be messengers. So, lahat tayo ay merong mensahe sa atin na yung buhay natin, hindi siya ginawa ng random lang. Kumbaga, meron tayong purpose dito sa mundong ito. And yung kwento ng bawat tao, very unique yan. Sometimes, minsan may nakasalubong tayo sa daan, nakala natin, ganun-ganun lang. Pero pag nalaman mo pala yung kwento sa likod ng tao, ay, napakarami pala siyang napagdaanan. And yung mga napagdaanan ng taong yun, mga lessons na natutunan niya, minsan, hindi na natin kailangan na mangyari sa atin.
pag matutunan mo siya sa libro, maiwasan mo siya na, kung kuwari may mga mali na na-experience yung taong yun. Kung mababasa mo yung kwento niya sa libro, hindi na kailangang ma-experience ng taong yun yung kung ano man yung mga mali or failures na na-experience ng isang tao at yung mga lessons na ma-impart niya, maraming matutulungan yung taong magsusulat ng libro. Ikaw ba may payo ka na maibibigay sa mga taong pakiramdam nila ay hindi mahalaga ang kanilang kwento pero yung pala ay matitindi yung mga aral na pwedeng marami tayong mapulot, May? Yun po, sometimes kasi nandun tayo sa mindset na, kumbaga yung small mindset na hindi ako ganun kakilala, hindi naman ako ganun karunong, sino ba ako? Usually dun tayo nagpo-focus eh. Pero kung lalabas tayo sa ganun at iisipin natin kung sino ba yung pwede ko matulungan kapag kunento ko yung buhay ko or karanasan ko na makakatulong sa iba. Isang buhay lang yung mabago nun dahil natulungan mo siya, dahil nag-share ka ng story mo. Sobrang worth it na yung effort na ginawa mo. Ikaw ba, paano mo hinihikayat ang mga first-time authors na pwedeng nag-aalinlangan pa sila, medyo hindi pa sila kumbisado na it's worth it yung ano. So paano mo hinihikayat, May? So, I share them my story and I share them yung mga story ng mga fellow first-time authors. So, ngayon nga po ay magkakaroon ako ng platform, podcast, para i-share itong mga kwentong ito. Kasi minsan, hindi alam ng mga tao na marami rin palang mga agam-agam yung mga first-time authors. Akala nila, pag author ka, confident ka na kagad. Akala nila, marunong ka na kagad. So, hindi nila alam na kahit yung mga authors ay may mga pinagdadaanan ding ups and downs. Even sa pagsusulat, may mga, minsan may mga mental block or roadblock din na experience. So, sinishare ko yon. At nakikita nila yung the person behind the book. And nakikita nila na, pwede rin pala akong maging author. Gaano ba kahalaga sa mga authors na pagiging matapat nila at pagiging totoo sa pagsusulat o paglalathala sa kanilang storya? Kasi yung iba naman, of course, siguro, may mga ina-experience ka rin siguro na author na invento lang or something na hindi naman makatotohanan yung mga kanilang sinishare? So, para sa akin po, napaka-importante nun. Kasi, it's one thing na magre-resonate. Kumbaga, tayo naman, matatalino ng mga tao ngayon. Nakikita na natin, kahit sabihin natin na may AI, na mga ChatGPT. magaling ang AI. Pero malaking tulong din ito. Malaking tulong. Pero, yung kwento mo, hindi kayang imbentohin ni AI yan eh. Yung mga naranasan mo, lalo na kung meron akong isang nakatrabaho, nag-work siya sa iba't ibang bansa na yung mga bansa na tinatakbuhan ng mga tao, ayaw pumunta ng mga tao doon. Afghanistan minsan, maraming mga gera. Yun yung sinusuong nila. Yung bang ganong kwento? May invento ba ni ChatGPT yun? Diba? So, yung being authentic really, really matters. Oo. At itong mga nakatrabaho mo, naging naka-collaborate mo na mga sikat, no? Sila Myrna Natividad, GC Leviran. Kilala ko itong mga to, pati si Janice de la Cruz. Paano mo pinipili ang mga author na gusto mong maging kapartner, gusto mong katrabaho? Ayan. Sa case po nila Mami nila Coach JC, minsan, connection din. Doon din pumapasok yung pakikipag-connect sa mga kapwa-authors, sa mga kapwa-entrepreneurs. Kasi yung iba sa kanila, mga lang din sa akin, kinonect sa akin. Dahil meron akong nakatrabaho na isang author, nakakilala siya. So, kinonect nila kami. And
nagkaroon ng magandang bunga yung connection na yun. So, sa case ko naman, mapalad ako kasi nakatrabaho ko sila. Pero, hindi lahat ng author ay kasing sikat nila. So, nandun ako sa level na kung may mga author na kahit hindi ka sikat, gusto mong sumulat ng magandang libro or gusto mo i-share yung kwento mo, we can work together. And kung ikaw naman ay nandun ka na sa stage na meron ka ng platform, may voice ka na, marami ka ng ini-influence. So, you can reach a wider audience kapag nagsulat ka ng libro. Ano ba yung mga mahalagang aral o natutunan mo sa kanila sa pagko-collaborate nyo? Ikaw ba may mga malaking natutunan mo sa kanila? Yes, opo. Marami rin. Kasi so sa case po ni Mami N, ano rin siya, nandun din siya sa sphere na tumutulong sa mga negosyante. So, marami rin po ako natutunan sa kanya tungkol sa kung paano mag-grow ng negosyo ko. So, nag-exchange kami. So, binibigyan ko siya ng tip kung paano i-refine yung libro niya. Ako naman, binibigyan niya ako ng tip kung paano i-refine yung negosyo ko. So, sa case naman ni Coach Janice, it's more on mindset. And kay Coach JC naman, sa spirituality naman. Sa mga sikat na mga author, no? Local, international, ikaw ba may pangarap ka na author na nais mong makatrabaho in the future? Pero bago mo sagutin yan, mag-break muna tayo, Miss May. At magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Huwag po kayo alis. Nandito pa rin po kami ni Miss May sa Kabuhayan at Negosyo. Kanina, tinanong ko sa iyo, Ma'am, mayroon ka bang pangarap na author na gusto mong makatrabaho na talagang ina-idol mo? Isa po sa mga author na yon ay si John Maxwell. So yan. Kasi karamihan sa mga libro niya ay binabasa ko. So gusto ko sana ay one day kahit papaano maging either part siya ng isa sa mga future books namin. Kasalukuyan po, no? Kayo ay lumipat mula sa Thrive and Grow Book Publishing patungo sa itong mga ginagawa mo ngayon. Mari mo bang ikwento ano ang pinaka mas malawak na vision na gusto mong mangyari dito sa publishing mo or maybe in the next 5 to 10 years? Ano ba ang binivision mo rito sa Thrive and ano? So nagsimula kasi kami sa book publishing. So natutunan ko na ngayon pala hindi ka lang sa books pwede mag-share ng message mo. So, I saw yung possibility na pwede ka rin mag-share ng message mo through songs. And may mga authors na sa ganda nung kwento nila, yung libro nila pwedeng gawing movies. So, different platforms. Kaya, we're exploring yung aspect na mag-expand, go beyond the books. Bakit mo ba gustong palawakin sa kanina na-mention mo, no, sa digital media, musika at pelikula? Ano ang mga epic o nais mong maabot dito sa mga pinapublish mo? Yeah. Sa experience ko kasi, nung bata ako, may mga movies ako na napapanood na naka-base pala sa libro. So, pag napapanood ko yung movies na yun, nagiging curious ako, ano yung libro na pinanggalingan ng movie na yun? So, binabasa ko yung libro. Tapos baliktad naman, minsan may nababasa akong libro, ang ganda siguro maging movie nito. Tapos pag naging movie na, gusto ko na panoorin. So, I think yun yung isang gusto ko ma-achieve, no? Na, kasi hindi naman lahat ng mga tao ay readers. So, may mga tao na mas gusto nilang manood ng movies. May mga tao na mas resonate sila or mas na-inspire sila kapag nakakarinig sila ng music na makabagbag damdamin or
nakaka-lift up ng spirits nila. So, I think, yung exploring different platforms, yun yung gusto kong ma-achieve na para, aside from books, so, mas may maka-reach na wider audience. May gusto ka bang uri ng pamana na nais mong iwanan ng tribe and group para sa susunod na henerasyon? So, yeah. Ako, para sa mga anak ko, isa sa pamanang gusto kong ibigay sa kanila, and we're already working on this. Ilalabas namin ito siguro sa Father's Day. So, I'm looking to collaborate with yung mga tatay na meron sila mga anak na lalaki. And yung message para sa mga anak na lalaki or lessons. Kasi yung mga anak na lalaki, sila yung later on nagiging leaders ng family, leaders ng community. So, yun yung isang pamana na gusto kong ibigay sa mga anak ko na magkaroon ng kumbaga ng parang guidebook or handbook para sa mga leaders, future leaders ng bayan, pamilya natin, galing sa mga leaders na kasalukuyan nandito ngayon. Pero ka bang payo na may bibigay sa mga ina na nangangarap din maging negosyante or lalong-lalo na dito sa larangan ng publishing? Ano bang may papayo mo, Miss May? So, para dun sa mga nanay, no, na feeling nila napaka-imposible na magkaroon ng negosyo habang nagbibuild ng family, lalo na kung may mga batang maliliit. Sa case ko po, hindi po naging imposible ito. So, kung nagawa ko, kayang-kaya nyo rin. So, para din sa mga authors na feeling nila napaka-imposible rin na magsulat ng libro, ganoon din, kung nagawa ko, kayang-kaya nyo rin. Ikaw ba, Miss May, may mensahe ka na may bibigay sa mga taga-subaybay natin dito, manunood na maaring dumaraan din sa mga sariling pagsubok, ngunit gusto nila magsimula ng negosyo or nakaranas din doon sa naging karanasan mo sa depression. So baka mayroon kayong mensahe sa kanila. Yes po. Yun, siguro sa kahit saan, whether you're experiencing mental health problems or struggles in business, I think for me, isang advice ang mabibigay ko is don't be afraid to seek out help. Kasi minsan natatakot tayo na baka mapahiya tayo kapag sinabi natin na may problema tayo. Pero actually, yun yung first step. Kapag inamin mo na may hindi okay, may kailangang isolve, kapag sinabi mo na mukhang may problema, yun, kalahati nun, halos na-solve mo na eh. Kasi in-acknowledge mo na may problem. So, yun yung first step. And then, wag kang mahiya na humingi ng tulong. Kasi may mga tao na either nadaanan na yan, nalampasan na yan, pwede ka nilang tulungan sa kung ano man yung challenge na pinagdadaanan mo. Baka may parting words po kayo, Miss May, sa mga kanegosyo natin dito, mga ka-entrep, kasosyo na last parting words. Opo. Sa ating mga kanegosyo at ka-entrepreneur, patuloy po tayo magsumikap kasi we never know habang, sabi nga nung iba, di ba, strike while the iron is hot. Pero sa paniniwala ko baliktad, keep on striking until the iron becomes hot. So, sumikap po tayo parati at wag po tayong mag-give up sa mga pangarap natin. Maraming salamat po sa iyo, Miss May Gomez, sa pagbabahagi ng inyong nakakapukaw na kwento at sa mga inspirasyon na hatid mo sa ating mga kanegosyo. Tunay na kahanga-hanga ang iyong dedikasyon na tulungan ang mga manunulat at mga nangangarap na mailathala ang kanilang mga sariling kwento. Sa ating pong mga tagapanood, naway nahikayat kayo ng isabuhay ang inyong mga pangarap, mapapagsusulat, negosyo o anumang larangan ng
magbibigay ng pag-asa at pagbabago. Ako po si Gani Makatuman, nagpapaalam at nagpapasalamat. Patuloy natin suportahan ang mga lokal na manunulat at mga negosyante na tumutulong sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Para po sa mga hindi nakapanood ng ating nakaraang episode, maaari niyo pong balikan ang YouTube channel Gani Makatuman at Facebook page po Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Huwag po natin kalimutan mag-like, subscribe at i-follow para sa mga bagong episodes at updates. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Maraming salamat po.